kapatid eh. Kailangan ko na maghanap ng mas magandang trabaho. Alam niyo naman yung kinikita ko dyan, di ba? Anak, ang laki-laki mo na. Parang dati lang, karga-karga ka lang ng mama mo eh. Eh, mas malaki ka pa ata kay mama ngayon. Anak, alam ko, malaki-laki ang gagastos mo sa pag-aaral sa kolehiyo, pero hindi ka titigil, anak. Hangad kasi ni mama, magandang kinabukasan para sa inyo magkakapatid. Kaya ito, nagsisikap si mama para matustusan lahat ng mga pangangailangan nyo. Kaya anak, mag-aaral kang mabuti, ha? Tutulungan mo mga kapatid mo sa mga assignments nila. Anak, agad magagalit kapag mag-aaway kayo. Wala si mama dyan para bantayan kayo, anak. Ikaw munang inaasahan ni mama na gumabay sa mga kapatid mo habang wala siya. Anak, nung nag-apply si mama ng trabaho sa ibang bansa, tapos natanggap siya, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi eh. Iniisip ko na lang na para sa mga anak ko to. Para sa kinabukasan ng mga anak ko to. Anak, alam ko maraming hindi magandang nangyari na umalis sa papa. Nung pasensya sa tunay. Tuwing magkakaproblema kayo magkakapatid, wala man ako dyan para tulungan kayo. Tuwing mag-aaway kayo magkakapatid, wala man ako dyan para awatin kayo. Wala man ako dyan para alagaan kayo. Tawarin mo sana si mama. Araw-araw kong pinagdadasal na sana unti-unti niyong maintindihan kung bakit kailangan kong gawin to. Anak, halos ikamatay ko sa pag-iyak nang umalis ako. Awang-awa ako sa inyo ng mga panahon na yun. Pero wala akong magawa. Hindi ko man kayo magabayan. Anak, nilunok ni mama ang pray niya para sa inyo. Kitang-kita ko yung mga pagkukulang ko bilang ina. Gabi-gabi ako nagdadasal na sana gabayan kayo ng may kapal. Anak, namumuli natin si mama. Sobrang na-homesick na ako. Sobrang miss ko na kayo. Pero kakayanin ni mama ang lahat. Iisa ni mama lahat ng hirap at sakit.